yung pasensya. Oo. Kasi imagine ninyo, kung driver ka, tapos hindi mahaba yung pasensya mo, konting ganap lang sa kalsada na hindi ayon sa kung ano yung gusto mo, magsasnap ka, magagalit ka kaagad, di ba? Mapapa-road rage ka ngayon. Magta-transport ka. I-transform ka into incredible. Hindi mo ba ako kilala? Di ba? May paganon pa. Baka kanino ba ka? Di ba? May mga paganon pa eh. Look straight into my eyes. Oo, tapos bubunot pa kayo, di ba? Ay, naku, Ang dami nag-trending nitong mga nakalipas. Ngayon bang taon may trending na road rage? Maliban doon sa NLEX incident Maliban na hanggang yun, sa napupugtuman na. malinaw kung talagang may sangkot na presidential son. At kung, pero parang aminado naman si Sabi niya, si okay na yan. si Governor Daniel Fernando. So, ibig sabihin, yung isang part nalinawan na tayo na si Governor Daniel Fernando talaga yung sangkot. Aba, ang sabi kasi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ito daw si Governor kapag ka may convoy, ayaw daw pa-overtake at 4 na lane ang sakop. Dinaig pa ang Supreme Leader. Alam niyo, buti na lang dinamot ako Bulacan, sorry. Yung tawag nga nila sa Bulacan, lubakan eh. Dahil daw sa dami ng mga kalsadang lubak-lubak. Tapos pag tinawag daw na lubakan ang Bulacan, nagagalit si Governor Daniel Fernando. Ay, parang fairness, alam na love ko yung Bulacan kasi doon ako, part of my life talagang doon. Lalo na nung college ako, kaya good morning sa mga taga Marilao, Bulacan. Hello, kumusta po kayo? Bulacan na lagi rin binabaha, di ba? Pero no, may mga parts ng Bulacan na binabaha. Kasi low-lying area sila. Gob! Chill lang, Gob! Kalma lang tayo sa lahat. Kasi kung iisipin mo yung insidente, yung sinasabi na bumaba yung mga bodyguards daw ni Governor Daniel Fernando, tapos sinita yung overtake na sasakyan na sabi daw ay nakasakay yung isa sa presidential son. Tapos may dala-dala pa raw na baril yung mga bodyguards ni Governor. Sa pelikula lang. Nung sinita at nakita daw na isa sa mga presidential son nagsibulasan. Yun ang hindi malinaw kasi ang sabi ng palasyo, walang involved na any presidential son sa ganung incident. Pero speaking of presidential son, mga kapigada, alam niyo ho ba na si presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ay nag-file ng panukalang batas na layong i-criminalize ang road rage. Wala siya. Nasa Holy Week na talaga yung isip ko. Alam mo, biko na yung karapilize na yung narinig ko eh. Criminalize kasi. Akala ko karapilize. Siyempre, sasabihin, ay, may kinalaman ba yan sa road rage? Siyempre, wala. Pero sabi wala daw. Siyempre, wala. Batayo dito sa House Bill 8190, mga kapigada, o yung Anti-Road Rage Act. Diba? Lilinawin magkakaroon ng specific na kaibahan ng karaniwang traffic violation at yung sinadyang pagkilos na naglalagay sa panganib sa buhay at mga ari-arian. Kaya sa ilalim po nito, mga kapigada, papatawan mo ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 1 taong pagkakakulong o di kaya ibultak na 20,000 pesos hanggang 100,000 o pareho ho yan na mapatutunayang sangkot sa road rage. Yan Tapos siyempre kapag nakasira ka ng property na may sukatan, mas tataas pa siyempre yung parusa. Hanggang ang pinakamataas na parusa kung pwede ka magpulta hanggang 500,000 kapag ka merong malumang pinsala or umabot sa kamatayan. Yan ako. Yan ang ating encuentro ngayong morning, mga kapigada ng Tuesday na pala tayo Tuesday. Ano ang inyong masasabi dito? Kayo po ba'y pumapabor, no? Na gawing krimen, specifically, hiwalay yung road rage. Ang ating tanong, mga kapigada. Mag-text ako sa 0954-340-7430. At sa ating Facebook Live, 105.1, Brigada News FM Manila. At syempre po, kami ang inyong mga lingkod ngayong morning. Ako po si Brigada Haji Kaamino. At ako naman, Brigada Maricar Sarkan. Brigada! Kung ka lang, mag-power cells herbal capsule ka. Lalong-lalo na ngayong nagpaplano ng bakasyon, nagpaplano ng ganap ngayong Holy Week. Importante, mga kabigada, na malusog ang katawan, aanuno ang ating mga plano kung pagdating naman sa mismong execution. Sa mismong araw na ng lakad, hindi ka pwede kasi high blood. Yun ba ang problema? Paano? Kung sana kung high blood lang na dahil sa diba? Na uminit lang yung ulo mo. Pero paano kung yung high blood na yan dahil sa mga kinain mo, dahil sa
lifestyle mo. Tapos ang matindi, mag-doble pa. Bukod sa lifestyle, talagang gawain mo nang uminit yung ulo. Oo, palagi yung galit. Alam mo yun? Alam niyo kapag ka daw palaging galit, nakaka-apektuhan din yung mga laman loob natin. Yung atay, yung daga, nalulungkot sila. Eh di totoo yun. May masamang epekto din ho sa ating mga internal organs. Kasi ang pangit kapag sinabi natin na alam na aapektuhan yung lamang loob, akala niyo parang joke lang, eh, di ba? Pero gawin natin internal organs, sige. Pag naman loob, wala na sa isip ko, isaw. Isaw. Betamax. Sorry na. Ay, di Betamax pala dugo, di ba? Ay, hindi ako kumakain ng beta. Ako hindi rin. Isaw lang. Isaw lang ako. Tapos gusto ko, gusto ko inihaw. Tapos sa sobrang Yung suka. kapag ka kinagat mo, ganon. Yum, yum. At saka kasi, nakasalalay yung masarap na isaw sa sausawan.